Hello mga kapatid! Ayan, welcome to my channel and welcome back po doon sa mga suki na ng aking mga tutorial. So para sa ating video ngayon ay ito naman po ang ating pag-aaralang gawin, ang tulip version 2. Ayan mga kapatid, para po sa materials na gagamitin natin para sa project na ito, ang ginamit ko po ay 10-ply polyester. Pwede naman kayong gumamit ng ibang yarn type, so depende na po sa inyo yan. Ito. Tapos, yung hook size niya is 2.5 mm. Gagamit din tayo ng, syempre, wires para sa stem at para naman doon sa petals niya. So, para doon sa petals, mas gusto kong gamitin itong galvanized wire, size 30, kasi mas gusto ko yung tigas niya. Okay, yung tigas niya. And kailangan din natin ng floral tape, kailangan natin ng long nose or plier or anything na pwedeng makapag-cut sa inyong mga wire, of course. Ano pa nga ba ibang materials? Syempre yung scissor, dapat meron na kayo niyan. And then, kakailanganin din natin ng golden yellow para sa center part ng ating tulip. And then, ibigay ko ang sukat ng ating petals. Bigyan ko din po kayo ng idea para sa measurement ng ating mga petals. So, pero wag niyo pong asahan na pare-pareho ang laki ng gagawin natin kasi tayo po ay merong magkakaibang tension, syempre. So, ito po ay 5.5 cm. Ito po yung center petal natin. 5.5 cm. And then 4 cm naman po yung lapad niya. Ito naman po ay 7 cm yung ating outer petal, yung mas malaking petal natin. Sa lapad naman po ay maaari pa pong magbago yan ha, kasi i-adjust pa natin yan sa bandang huli. Ito ay 4.2 cm. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang ating paggawa ng petals. So, kailangan natin gumawa ng 7 peraso ng petals. Okay? So, 4 yung pang-outer and then 3 yung pang-gitna. So, ngayon, ang ipapakita ko muna sa inyo ay itong maliliit. Okay? So, get your yarns and hook. At mag-umpisa na po tayo. Let's chain 15. Okay? So, make a slip knot first. Okay? And then, make 15 chains. So, this is the first one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so 15. Let's make 1 double crochet into the 4th chain from the hook. So 1, 1, 2, 3, 4. Okay, dyan po tayo gagawa ng 1 double crochet. So, ayan, meron na tayong total of 2 double crochet dito, 1 and 2. Susunod natin gagawin ay 5 treble crochet. So, paano daw po ba yung 5 treble crochet? Pero yun ay gagawin lang natin 1 in each stitch, okay? So, ito ang ganito ang ating treble crochet. Yarn over 1, yarn over 2, okay? So, 2 beses tayo nag-yarn over, and then, into the next stitch, dyan natin i-insert ang ating hook, and then grab the yarn. So, total of 4 loops na yung nandito sa ating hook, okay? Yarn over and pull through 2 loops, okay? So, that's the first set. And then, ito ang second set ng yarn over, pull through 2 loops. At ito yung ating pang third set ng pull through 2 loops, okay? So, treble crochet or triple crochet. Ayan, nakagawa na tayo ng isang treble crochet or triple crochet. So, 5 times po natin siyang gagawin. So, meron na tayong isa dito. Let's make 4 more. 1 in each stitch lamang. So, ayan. Insert natin dito ang ating hook sa susunod na stitch. Pull through 2 loops. Pull through 2 loops. And pull through 2 loops again. Okay? 1, 2. 3,
4, and 5. Ito yung pang-5 natin. Ayan. So, yan. Total of 7 stitches na po yan. 2 double crochet at 5 treble crochet. Susunod na pattern, let's make 3 double crochet, 1 in each stitch. So, babalik tayo sa double crochet. 1, 2, and 3. Ayan. Sa susunod po na stitch, gagawa lang tayo ng 1/2 double crochet. At sa last 2 stitches, single crochet na lang po ang ating gagawin dito. 1 single crochet dito sa kasunod na stitch. Pagdating dito sa end, sa last hole or stitch natin, gagawa po tayo ng 3 single crochet dyan. So, ayan, huwag niyong kakaligtaan itong last part na to, itong last stitch, I mean. So, let's have 1, 2, and last one po, 3. So, itong tail na to, igilid mo na lang muna to sa kabilang side, wag mo munang i-hide, just igilid mo lang dito. And then, gawin mo na yung isang last single crochet. Okay? So, total of 3 single crochet dyan sa dulo na yan. Hindi ba makita? O kahit hindi nyo makita, basta in-explain ko naman. Okay? So, kung ano po yung pattern na ginawa natin dito sa side na to, yung stitches na ginawa natin sa side na to, syempre, dapat parehas lang ang gagawin natin sa kabilang side. Natapos tayo dito sa 3 single crochet in 1 stitch. Susunod natin gagawin ay 1 single crochet, 1/2 double crochet, 3 double, 5 treble, and 2 double crochet. So, let me show you. Into the next stitch, here, itatago na natin yung tail. Syempre, huwag niyong kakaligtaan para hindi na kayo mamroblema. Let's make 1 single crochet. So, ayan siya. 1/2 double crochet do sa kasunod na stitch. 3 double crochet, 1 in each stitch. So this is the first one. Second one. And third double crochet. Okay, natapos na natin. Kailangan natin gumawa ng 5 treble crochet. 1, 2, 3rd, 4th, and 5th and last treble crochet. And now, kailangan na lang po natin gumawa ng 2 double crochet. Ito yung isa, 1. Para sa pangalawang double crochet po, mag-chain 2 lang tayo. 1, 2. Okay? And then, mag-i-slip stitch po tayo dito sa pinakang last stitch. Ayan. So, hanapin nyo dyan yung pinakang last hole or stitch. Ito po yan. Kita naman ano? Kita. Okay. So, ayan. Isuksok mo ang hook mo dyan at iyong i-slip stitch. Yung. So, garni po ang naging itsura ng ating inner petal ng tulip, ha? Ganyan siya. And now, for the second round, kailangan lang po nating paikutan ng single crochet ito. So, habang nagsi-single crochet tayo, ay doon na po natin inipapalaman ang ating wire. So, in between this loop, sige, lagyan natin yung hook. Ayan.
in between this hook and this yarn, palaman, dito natin sa gitna ilalagay yung ating hook, yung ating wire, okay? And then, kapag nandyan na yan, mag-chain 1 po tayo. Chain 1, okay? Pagkatapos, gawa po tayo ng dalawang single crochet dito sa chain space. Chain space, dalawang single crochet, syempre habang nakapalaman na yung ating wire. Insert mo lang yung hook mo dyan, i-grab mo yung yarn, and then ituloy mo na sa single crochet. So that is one more, syempre dun sa space. And then, kasunod na lang po na gagawin natin, isang single crochet sa bawat holes or stitch, sa bawat hole or stitch dito sa side ng ating petal, okay? So wag niyo i-miss yung stitch dito after ng chain space natin, may stitch pa po diyan. Ayan, lalagyan din natin diyan ng single crochet. So kailangan natin ng total of 14 single crochet hanggang makarating tayo dito sa may bandang dulo. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, okay? So after ng edging natin dito sa side na to, dito sa dulo, yung ika-15 po, ay lalagyan natin ng dalawang single crochet. So magi-increase tayo ng stitch dito, dalawang single crochet. Sa pinakang dulo po yan ha. Pinakang dulo. Kita naman ano? One. And 2. Ayan. So pagdating dito sa side na to, syempre 14 single crochet lang din. 1 stitch lang naman yan. 1 single crochet po yan sa bawat butas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and then slip stitch tayo dito sa kauna-unahang chain na makikita mo dun sa kabila. So igilid mo na lang itong wire dito at mag slip stitch tayo sa first top chain. Ayan. After slip stitch, let's chain 1 and then cut the yarn. Haba-habaan lang ng konti. After po natin siya magawa, i-bend lang natin yung dulo ng ating petal dito, yung wire dito, para mas mag-pointed yung dulo niya. Tapos ayusin mo na lamang siya. Syempre, itong una nating ginawang pattern ay para po dun sa center part. So, ito yung center part. Tatlo ang dapat nating gawin na ganito. So, pagkatapos mong gumawa ng isa, wag mo po munang tapusin. Wag mo munang i-secure yung wire. Kailangan sukatin mo yung tatlong petals na ginagawa mo kung uniform na po yung sukat nila, okay? Kasi ma-adjust mo naman yan sa pamamagitan ng atras-abante, paghugot at paghila ng ating wire. At kapag okay na sila, yung size nila ay okay na, magkakaparehas na sila, saka po natin
iti-twist yung ating wire. So paano ba ang gagawin natin? Pwede nating ilagay na lamang yung mga tail dito. Ayan. At pagkatapos ay i-twist mo na lang yung wire. Kasama sa pag-twist. Ayan. Kasama na sa pag-twist itong ating yarn. Nakasecure na yan. So, mamaya na lang natin putulin kapag mag-a-assemble na tayo. Okay, kapag natapos na sila, ay atin nang i-secure yung mga dulo. Okay. Ayan, natapos na po natin yung ating 3 petals na pang center. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo ay itong pang outer petal natin. So, 4 po ang gagawin natin. And then, ayun, ganun lang siya kasimple. Second pattern natin para sa outer petal. Let's chain 19. Okay? Make a slip knot first, syempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayan. Para po sa nabibilisan sa tutorial ko, ay pwede nyo naman pong i-pause habang gumagawa o di kaya naman ay i-adjust ang speed setting ng ating video. Okay. So, just like the pattern ng ating first petal, magdo-double crochet din po tayo dito sa 4th chain. So, let's count from here. 1, 2, 3, and 4. Okay? Let's make 1 double crochet. So, same lang po ng ginawa natin sa una. Ang iba lamang po ay yung bilang ng ating treble crochet. So, kung sa una ay 5, ngayon ay gagawin po nating 9 treble crochet. Okay? So, mag-start tayo dito sa susunod na stitch. Okay lang naman bilisan ko dito. Kasi nakita nyo naman doon sa una. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, total of 11 na stitches tayo, dalawang double crochet and 9 treble crochet. Susunod na pattern natin or stitch, 3 double crochet, 1 in each stitch. Syempre, 1, 2, and 3. Okay, 1/2 double crochet into the next stitch. 1 single crochet into the next stitch, and 3 single crochet into the last stitch. Okay, so tatlo yan, sama-sama together dyan. 1, 2, igilid yung tail sa kabilang side. 3. Okay, so ganito ang itsura niya ngayon kapag nakarating na tayo hanggang doon sa dulo. Ulitin na lamang po natin yung pattern dito sa kabilang side, dito sa kabila, syempre. So, 1 single crochet into the next stitch. Itago na yung tail, huwag kakalimutan. Okay. Itago na yung chismis na tali. 1 single crochet after the stitches here, and then 1/2 double crochet into the next hole. 1/2 double crochet. Next, 3 double crochet, 1 in each stitch.
1, oops, 2, and 3. Okay, pangatlo siya. 3 double crochet, pagkatapos 9 treble crochet. Ay, 9 treble crochet. Okay, ang arte, madam. Ito ang ating unang treble crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayan, 8, and last treble crochet, pang 9. Ayan. So, yung last 2 stitches ay double crochet po. 1 double crochet into the next stitch. And let's chain 2, okay? So, itong chain 2 natin, this is counted as double crochet, okay? For me, ewan ko lang sa iba. So, hahanapin mo dyan yung last na butas, okay? Pinakang last na butas. Siya yung kapartner nitong chain natin dito, which is double crochet din naman siya kung susumahin mo. Suma total. Ayan. At pagkatapos, syempre, dadako na tayo sa paglalagay ng wire, pagpapalaman ng wire. Ilagay mo siya sa pagitan ng hook at ng yarn. Let's chain 1. Pwede nyong gawin yung ganitong technique mga sis. Sa outer loop lang kayo gagawa ng edging. Nito, yung chain dito. Di ba kanina sa chain space, nag-double crochet, nag-single crochet tayo ng 2 beses do sa chain space, ano? So, ito siya. Ganito yung ginawa natin kanina. 1 and 2. Ngayon, another technique po, para maglagay tayo ng single crochet dito sa part na to. Only sa part na to, at saka doon sa kabilang side, ay gamitin natin yung outer loop. Okay? Yung loop lamang dito. Ayun siya. Yun. Doon lang tayo mag single crochet. Para lamang maiwasan yung butas dito sa may bandang baba pag natapos na yung ating petal. So, hanapin mo dito yung kauna-unahang chain. Medyo nakasiksik. So, yung outer loop niyan, kunin mo siya. Ayan. So, make sure na nakapalaman yung wire. So, this is the first single crochet. And the second single crochet ay dito mo ilagay sa susunod na outer loop. Ayan, okay? Maliwanag. Kung hindi maliwanag, eh, dito na lang kayo sa unang technique na tinuro ko sa inyo. Ayan, wait. Ayan. So, ganyan po ang naging itsura niya. 1 and 2. So, sa pangatlo, eto na yon, full stitch na tayo. Full stitch niya. Diyan na kayo magsi-single crochet. Hanggang sa magtuloy-tuloy na po tayo dito sa side na to. At tatapusin natin, syempre, pagdating dito sa part na to, ay maiiba dito. Dito, dito sa gitna, ay magi-increase tayo. After 18 single crochet, mga kapatid, magi-increase tayo. Ito yung nasa pinakang tip ng ating petal, ha? So, increase, just put 2 single crochet into the same stitch. So, this is the first single crochet. At mag-single crochet ulit tayo into the same stitch. Yung same hole, okay? So, dun po tayo nag-increase. And then, after that, let's make 18 single crochet ulit.
paikot dito syempre para maitago natin yung wire ha. So ayan. Ito na yung 16 single crochet natin sa side na to, kulang pa ng dalawa. So doon natin i-work yung single crochet sa outer loop syempre nung chain, okay? So dito. Outer loop. Gilid natin to. Ito yung pang 17 at ito yung pang 18 single crochet natin. Yan. Okay, after that, let's slip stitch dito sa top chain. Igilid na rin natin itong wire dito sa kabila. At tayo yung mag-slip stitch. After slip stitch, let's chain 1. And let's cut the yarn. Haba-habaan lang ng konti para maitago natin doon sa wire. At katulad po ng ginawa natin kanina doon sa inner tulip, syempre, inner petal ng tulip natin, i-ano lang ulit natin dito. I-bend. Yan, i-bend natin. Parang lang magkaroon ng mas sharp shape yung dulo. And then, ayusin mo na yan siya. I-set mo yung kanyang itsura bago mo i-secure yung mga wire. Okay? So, dahil nakagawa na ako ng 4 at na-secure ko na sila, ang susunod na gagawin natin ay, so ito na siya, diba? 3 pang center at 4 na pang outer. So, ang susunod natin gagawin ay yung pollen. Pollen in love. Tama ba? Pollen nga ba? Uy, may balahibo pa. Pollen nga ba tawag dito? Pollen? Yan. Basta yung gitna po na yan ng ating tulip. Okay? Yun. So, yun na. Napakadali lang nun. Pagdating sa part na yan, gagamitin na natin yung golden yellow. Gagamitin tayo ng wire. Ito na yung wire natin. So, parang gagawa lang tayo ng single crochet dito na ang ating base, instead of foundation chain, gagamit tayo ng foundation wire. Ayan. So, mag-slip knot tayo ng ating golden yellow. Slip knot. Ayan. Tapos, baliktarin lang natin yung position ng ating hook. Tanggalin mo siya at itusok mo siya ng paganito. Pagkatapos nyan, ilagay mo itong hook mo sa ilalim ng wire. Yan, parang ganyan. Kailangan ay nasa ibabaw yung yarn natin. At tayo ay magagawa ng single crochet. Okay? So, grab mo yung yarn. Iikot mo. At i-grab natin yung yarn. Gagawa tayo ng single crochet. Naku, yung tail, iwan nyo yung tail ha. Kailangan na iiwan siya dito sa side. Yan. Yan, meron na tayong 1 single crochet. Gagawa tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, pwede nyo pong gawing 8 single crochet or 10. Bahala na po kayo kung gaano kalaking pollen yung gusto nyong ilagay sa inyong tulip. Okay? Then, after that, putulin na lang natin yung wire. Putulin na natin yung yarn. Tapos, ayan, isi-center lang natin siya, mga kapatid. Kung gusto nyo medyo siksikin sila dyan, ayan, pwede naman. So, hilahin nyo lang yung magkabilang tail, bago nyo siya baluktutin, bago natin siya i-curve ng ganito. Ayan. So, pwede na yan. Pagkatapos, iti-twist na lang natin siya, iikutin na lang natin siya. So, bahala na po kayo, diskarte ninyo kung gaano kalaking center or pollen yung gagawin ninyo, ha? Pwede nyo bawasan yung stitch or pwede nyo dagdagan yung single crochet natin. Ayan. Okay na siya. Secure na siya. And then, so, next step, i-assemble na po natin sila, mga kapatid. Ayan po, sa pag-assemble ng ating tulip flower, yung sa petals, kailangan na may maiikling wire tayo. Yan ang gagamitin natin pantali. Tapos, isi-set nyo na po yung petal ninyo. I-curve na natin siya. Okay?
So, kailangan i-curve natin siya pag ganyan. Ganyan na magiging itsura niyan. Pero ito kailangan i-straight natin. Ganyan siya. So, magiging ganyan ang itsura niya. Lahat ganun ang gagawin nyo. Okay? Ayan. Ganon din ang gagawin natin dun sa ating pang center na petal. Umpisahan natin mag-assemble syempre sa gitna. So, tanggalin muna natin itong mga to. Sa gitna tayo. I-pwesto nyo lamang ito, mga yan siya. Lagay mo na yan siya sa gitna. Yan din. I-pwesto mo sila. Ayusin mo lang. Tingnan mo mabuti kung pantay-pantay mo sila na ilagay. Ayan. Kung sa tingin mo ay okay na siya, pwede na natin siyang talian ng wire. Ayan. Kahit ilang ikot lang muna ha, para ma-adjust pa natin siya. Hayaan nyo lang muna siya na ganyan. I-check nyo po siya para magkaroon pa tayo ng pagkakataon para mai-adjust yung ating tulip. Ayan. Tingin nyo ay okay na, pwede mo siyang iikot ulit or putulin na. Secure na lang natin to. Ayan, pagkatapos, ay yung outer petal naman po ang ating isi-set up, syempre. Dahil apat yan siya, sarado muna natin ang ating center. So, kailangan lang itansyahin mo lamang kung maganda ba. Standby na natin ito. So, ayan. Katulad nung sa gitna, syempre sipat-sipatin mo yung arrangement. Kailangan ay pantay, ano? Hindi ko napapakita sa inyo at sisipatin ko ng maayos. Lian na lang din natin siya ng wire. So, kahit isang ikot lang muna, huwag nyo na munang isagad. Ayan. Or dalawa. And pagkatapos, ayusin nyo pa rin yung petal, syempre, bago natin i-final ang pagtatali ng ating wire. Yan. So, aayusin mo lang yan, syempre, para maging maganda yung kanyang itsura. Tapos, yung paglalagay ng stem, madali lang yan siya. Suksok mo lang siya dito sa bandang gitna. At eto na po ang ating final step. Ang final step natin ay balutan natin ng floral tape ang ating stem. Ayan, para na rin maitago yung mga chismis. Ayan, tago natin yung chismis. Bahala na po kayo kung gusto nyo siyang balutan ng floral tape o di kaya naman ay yarn. Kasi ako, ito kasi ang ginagamit ko, yung tape. Ayan. So, i-stretch muna si floral tape at ibabalot natin. So, ang haba masyado ng stem, 40 cm yata itong isang wire na nabili ko. So, pwede na natin siyang putulan, mga 20 cm lang siguro. Ayan, 20 cm or sige, haba-habaan na lang muna natin. Hanggat di ko pa siya nirarap. Tuloy lang ang ikot, mga kapatid. Ang ikot ng buhay. So, ayan. Ayan na siya. So, ito na yung itsura ng ating ginawang tulip in yellow color. Tcharan! Ayan. So, hindi siya kagandahan kasi pinang-tutorial ko siya. Charot! Ayan, mga kapatid. So, sana naman po ay nag-gets ninyo ang pattern ng ating tulip version 2.
Ayan. So, yun lang naman po siguro maraming salamat po sa inyong panunood at magkita-kita muli tayo sa susunod na mga tutorial. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless. Mwah! Baka lang po may maghanap sa inyo ng tutorial ng ating tulip leaf. Available na rin po yan sa aking channel. Ilalagay ko po ang link ng video sa description box ng ating tutorial na ito.